Mapagpalang umaga mga kapiyo. Ngayong buwan ng Abril, isa na namang kwento ng pagpapala ang ating matutunghayan dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Isang lalaki na nasa Oklahoma, USA, na tubong Cavite ang ating makakapanayam. Ako po si Mark Anthony Viloria, tubong taga-Indang, Cavite. 2015, nung nag-move po ako dito sa Oklahoma City, USA. Nababasa ko na siya, nakakita ko na yung mga kwento tungkol kay Padre Pio before pa ako magkasakit. Pero mas nakilala ko siya nung sila ay nagdadasal para sa aking kagalingan nung nasa ICU po. 2020, kainitan ng COVID. So parang first wave ng COVID. Yung 2020 is hindi maganda sa amin kasi unang tinamaan yung mother ko. Yun, nahawa kami. Nagkaroon kami ng COVID. Pagdating ng second week, gumaling kami. Yung daddy ko, yung stepdad ko is tinamaan din ng COVID. Sa hindi magandang pagkakataon, he passed away. So nawala yung dad ko. So isang dagok na sa pamilya namin yun. 2 weeks ko palang kababalik sa trabaho, nangyari man, nagkasakit uli ako. So yun yung nagpa-check up uli ako. Negative naman ako sa A, flu and B, pero nag-positive ako sa strep throat. Na nag-worse. So hindi ko akalain na mag-worse siya na aabot sa sepsis. So yun, karoon ako ng blood infection. Nung nandito ko sa bahay, akala ko simple lang. Pero ang nangyari sa akin, after 2 days, para akong nangihina, para akong kandila na nauubos. Kaya sabi ko sa wife ko nun, baka pwedeng magpa-emergency na tayo kasi parang nangihina ako. Nung gabing yun, bago ako mag-decide na umalis, nag-chill na ako, tapos yung pawis ko sobra-sobra. Busang-basa yung buong katawan, pati yung damit kayang pigain. Sabi ko magpa-emergency na tayo kasi parang iba na yung nararamdaman ko. Parang hindi na normal na sinat or lagnat ito ka. Chinek, blood, nag-blood chem sila sa akin. Sabi nila is medyo kulang daw sila po sa equipment. So kailangan nila akong i-transfer sa malaking hospital sa downtown. Ang nangyaring nasa downtown po ako noon, ang sabi lang sa akin ay patutulogin ako ng few hours. So hindi ko alam na yung few hours pala na yun ay nasa loob na ako ng ICU for 14 days. Na nakikipaglaban na pala ako sa buhay ko. Yung lahat ng organs ko daw po is nagpe-fail na. Tinatawag na sila sa wife ko na baka pwede kang bumisit dito kahit ano po ng COVID kasi kailangan niyang pumunta doon kasi anytime daw po hindi na niya alam kung ano po yung mangyayari sa akin kasi lahat po nagpe-fail na. Doon po sa 14 days ko na nandun, para lang ako nananaginip. So lahat ng panaginip ko, para pong hirap na hirap ako sa trabaho, parang nagtatrabaho pa rin ako. So panaginip ko din po na yun, doon ko nakita yung anak ko. So wala pa po kasi kami yung baby eh. Panaginip ko na yun, nanganak daw yung wife ko ng December. Tapos lalaki. Kaya nung nagising po ako, naka-recover, from ICU, nilipat po ako sa regular room. Tanong sa akin ng nurse kung kilala ko yung wife ko. Sabi ko po, yes, she's my one and only wife. Tanong niya po ako, do you have a kid? Sabi ko, yes, I have a son. Yung panaginip kong yun, lahat ito to, disoriented pa po ako. Ang sabi sa kanya ng nurse, kay Karen po, sa wife ko, medyo disoriented pa po si Sir Mark, baka nag-aalusin siya na may anak siya. Ang sabi ko sa nurse, Karen, can you show the picture? Because I thought na may anak talaga ako. So, pero hindi ko pa nakikita yung baby ko. So, regular room na, tinatawagan nila ako pag oras na po nila ng prayer meeting. So, every 9 o'clock in the evening para po magdasal po. Parang gano po sa amin na siya yung sa healing. So, parang pwede mong lapitan. May mga request ka for any request po ng healing. Sobrang grateful po kasi binigyan niya ako ng second life upang ma-experience ko maging ama, maging father din po. Yun ang isang pinagpapasalamat ko kasi may dahilan kung bakit ako nagkasakit, kung bakit nangyari. Yung patience, yung pagtitiwala, yung pananalig mo sa kanya sa taas, kay Padre Pio, yung pasasalamat ko sa kanya. Tapos lahat na nasa panaginip ko, yung nagkaroon ako ng baby ng December, naging tama. December, nanganak si Karen, yun din yung June niya. Yun, sabi ko kay Karen, pag yan lalaki, ipapanganak mo yan ng December. So, yun po yung nangyari. Kaya pinangalan ko siya kay Padre Pio. So, ang pangalan ng anak ko is Pio Antonio Viloria po.
Nung nagkasakit ako, sabi ko, once na pagaling ko, yun ang unang-una kong gagawin. So, bibisit ako kay Padre. Pag-uwi ko ng Pilipinas, so yun yung number one. Kung gagawin na, dapat hindi ko siya ma-miss. Ito yung gusto kong mangyari, kaya ako uwi ng Pilipinas. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng mabilis, pero sa paniniwala mo, sa pananalig mo, magtiwala lang din sa sarili mo, sa mga tao na kapalibot sa iyo na naniniwala na kaya mong labanan kung ano mang pagsubok, kung ano man yung darating sa iyong pagsubok. Lahat ng bagay walang imposible kay Lord. Pray, hope, and don't worry. Ika nga po ni Padre Pio, huwag po kayo mawawalan po ng pag-asa. Manalangin lang po tayo, magtiwala po tayo sa taas. At the same time po, maniwala po tayo sa ating pong sarili na kaya po natin. Life is unpredictable and full of twists and turns. Katulad ng buhay ni Mark, kaya naman patuloy lamang tayong magdasal sapagkat ito ang ating sandata sa bawat pagsubok sa buhay.